nang may kahit magpanukala na gawing bukas sa publiko ang BICAM na gagawin ngayong itong budget ng 2026 na gagawin nila diyan, kauna-unahang sumang-ayon si Speaker Martin Romualdez. Para bang ang dating nung kanyang unang-unang pagsang-ayon na yun na yun nga yun ang dapat na gawin at dapat na mangyari ngayong gagawing budget naman sa 2026. Para sinasabi niya na talagang malinis ang kanyang konsensya rito. O, di ba? Para bang namira isang eksinang mayroong umutot tapos kahit alam niyang siyang umutot sa pagkakataon siyang una-una pa ring nagtanong na kung sino ba yun, kung saan ba nanggaling yun, yung mabahong amoy na yun. Na hindi mo nga naman iisipin na siya yung sa kanya pala nagmula ang baho na yun na nalikha. Na kumbaga sa manok naman, yung kung sinong unang pumutak, di yun yung nangitlog. Ganyan ang tulad ng mabilis na pagsang-ayon na ito ni Speaker Romualdez sa panukala na yun, na gawin ngang transparent. Kasi nga, pinapakita nila sa media. Pero pagkatapos nun, yung talagang final na, apat na lang halos sila na nag-uusap-usap dyan. Na narin nga yung Senate President, yung Speaker, at saka yung kanilang mga committee para sa budget. Yun, sila na lang yung mga nag-uusap-usap yun. At wala nang alam yung taong bayan kung ano na yung napagkasunduan nila dyan. At nangyari na nga nitong 2025 national budget natin. Itong manumalyang GAA na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga, kaya nga tayo rito natatawa, pinagtatanggol pa ng mga kanyang mga alipuris ng mga congressman. Sabi nga, kung ano yung sinabi o nais ng aming speaker, talaga sangayon kami rito at susuportahan namin siya dahil yun naman talaga yung nararapat. Kung susurin mo lahat sila, malilinis yung kanilang konsensya rito. Kung ganito yung maririnig mo, tahasan ito sa harap ito ng publiko dahil may mga press briefing silang sinasagawa, sa kanila to sinasabi at doon naman siyempre ito tinatanong. At itong 2025 budget na maanumalya, parang nagkakalimutan na at itong kanilang mga pahayag na ito ay nagpapakita na talaga inosente sila dyan, mga kabayan, mga kapinas ko. Pero sa kabila nito, hindi naman nila pwedeng lukuhin yung tao. Pagkatapos ng mga nangyari nitong kampanya, nitong eleksyon kung saan nagkalat nga yung pira, kumbaga matatalisod mo. Pero siyempre pinipili lang naman nila ito. Ang katotohanan yan. Hungat may ayuda. At ito nga ang malungkot dito, pagkatapos ng ayuda, mayroon magumanda yung buhay. Yun nga At saka totoo may binigyan ng ayuda, pero sasapat ba ito? Pagkatapos ng halos kalahating taon, bibigyan ka ng 3,000. At ipagmamalaki mo na kailangan ng taong bayan yung ayuda. Sa bilyon-bilyon, alam natin kung sino talaga yung mga tuong nabusog dito. Hindi naman talaga yung mga tao na dinadahilan nila at sinasangkalang pagdating yan sa mga insertion nila katulad ng AKAP, ng AX at ng TUPAD na talagang hindi naman, wala naman sa batas. Naungat sila rito binatikos at maraming tumutol dito. Ang sangkala, ginawa nga nila sangkalan dito ay taong bayan para matulungan ng mga ito. At ano raw naman ba ang masama sa pagbibigay ng ayuda? Mabuting at makatutulong ito. Nakita niyo ang kaipokrituhan. Samantalang alam natin na itong ayuda na ito, ginawa lang naman talaga nilang padaluyan kung paano puno yung mga bulsa nila. Hindi ba mga kapinas, mga kabayan ko?